Ay, magandang tanghali ho, mga boss, mga kambing, mga bunyog. Sabi ko maaga tayo eh. Oo. Pero balik ko tayo ulit dito kay kay Sara Duterte, no? Yung tungkol doon sa pagkaka-appoint niya sa sarili niya bilang pakinggan natin, designated survivor. Oo. Vice President Sara Duterte says she will not attend President Ferdinand Marcos Jr.'s third State of the Nation address. It will be the first time for Duterte to skip the president's sauna since she assumed the vice presidency in 2022. This year, she is no longer part of the Marcos cabinet following her resignation as Education Secretary. Kitang-kita pala talaga yung marka ng gilit dito sa lead niya, no? Hindi na kaya ng yung takpan. Malalim. Talagang ang haba ho ng peklat, In June. No, I will not attend the sauna. I am appointing myself as the designated survivor. There is no such designation in the Philippine government, but in the United States, the role is assigned to someone in the cabinet who would be brought to a secure location while the president delivers his State of the Union address. Her exit from the Marcos cabinet confirms the rift inside the Uniteam coalition forged in the 2022 elections for the Marcos-Duterte tandem. Vice President Sara Duterte says she will not attend President Ferdinand Marcos Jr.'s third State of the Nation address. It will be the first time for Duterte. Ama na ho yan. Yan ho ang topic kanina nila Atty. Claire Castro. No? At para kay Atty. Pinanood nyo siguro, para kay Atty. Claire Castro, pinanood ko rin ho eh. Hindi ho ako nag-a-absent dyan kay Atty. Claire Castro. Para kay Atty. Claire Castro, yung statement nito si Sara, bilang pangalawang pangulo, parang hindi ho ginamitan ng utak. Oo, ganun. At na-interview si Ping Lacson, mabuti kay Ping Lacson, itanggap niya na palabiro pala itong BP Sara na to. Oo, mga ganun salita. Parang yung sabi naman ni yung uminterview yung babae sa kanya, parang yung tatay lang niya, sabi. Oo, Itong pamilya Duterte talagang puro panloloko ang ginawa sa Pilipinas. Yung panloloko nila, kino-convert nila sa joke. Oh, di ba? Yun lang siya. Ako, pati war on drugs ni Duterte, parang rin niloloko lang din niya Ang naging totoo lang doon, marami siyang pinapatay. Pero yung galit siya sa droga, hindi naman ho tayo lang sasabi. Tignan nyo na yung mga kasama niya, puro drug lord. At ang nagsasabi, Las Cañas, Motabato, Asierto, Kernel Asierto, hindi ho mga basta-basta tao. Oo, na binaliwala ng Senado nung kapanahunan ng kainitan niyang Davao Death Squad na yan. No. At ang nakulong nga ho, si Laila de Lima. Nabalikan si Laila de Lima, gumamit naman ng mga testigo yung si Duterte na mga nanggaling sa preso. Nakapreso mismo. Mga drug lord sa loob, nakapreso na. Oo. Kaya nakulong si de Lima. Siya nag-aakusa kay Duterte na yung crime against humanity sa Davao, maraming pinapatay, marami nang nangangamatay. O, di ba? Gamit niya na testigo ni Laila de Lima, mga boss mismong tao ni Digong, Las Cañas at saka Motabato. At saka yung Kernel Asierto. Pero nabaliwala ang nakulong si de Lima, ang ginamit naman na testigo, yung mga nakapreso na mga drug lord. Dito makikita mga boss talagang ewan kung hanggang saan aabot itong administrasyon dito itong si Marcos Kung kakayanin niya to talagang wala ho hanggang ngayon walang hindi nila maipatawag di ba? Anyway, patatawag na raw si Harry Roque. Si Michael Yang aarestuhin daw dahil hindi rin umaaten. Lahat ng mga Digong boys hindi nila mapatawag sa Senado o sa Kongreso para matanong man lang, hindi. Ba? Mas maliwanag ho yung maliwanag din naman yung mga testigo na nagdidiin kay Duterte na siya talagang head ng droga.
Oh, pero wala, no, mga friend. Hindi natin gaano katibay talaga to. Masyado na humalaki. Itong Davao Death Squad na to, Davao Mafia na to. Parang hindi na kumbaga sa sunog, mahirap na mapatay. Dahil yun nga, nakapagpondo siya ng mga tao sa mga matataas na mga sangay ng gobyerno, kanya siya ang nag-appoint ayon kay Atty. Enzo, yan pala mga in-appoint na ganyan ng presidente hindi kayang tanggalin ng presidente. Kunyari, in-appoint ni Digong, hindi kayang tanggalin ni Marcos, lalo kunyari sa Comelec, Ombudsman, mga ganyan na lugar, Department of Justice. Ang makakatanggal lang daw impeachment. Ewan ko. Nai-appoint ng presidente, hindi kaya tanggalin ng presidente. Kasi raw, permanente raw yan, 7 years ang bubunuin. Ewan, magulo batas. Pakinggan ho natin itong isang bihasa sa batas. Justice Antonio Carpio. Niloko tayo ni Rodrigo Duterte. Kasama ho dito si Idol Richard Isguera. Packers ho to. Natin linoko tayo. Dahil sinabi niya, remember sa mga debate, sabi niya, magdi-jet ski ako papuntang Scarborough Shoal. Pagdating doon, hahamunin ko yung Chinese guard doon. Barilan tayo. Ngayon, yung naging presidente naman siya, sabi niya, loko-loko kayo, stupid kayo pag naniwala kayo sa akin. Hindi nga ako marunong lumangoy In other words, linoko tayo. Yung pala, he wanted to borrow money daw, 22 billion from China. Wala namang dumating Linoko siya Ang dumating lang yung 2 bridge. Wala pang wala pang 3%, 1% of the promised loans and investments Talagang linoko tayo ng China. At saka, si President Duterte, linoko rin tayo. Naniwala naman tayo na lalaban siya. Aminin na natin linoko tayo. Dahil, sinabi niya, remember sa debate. Yun. Di ba mga boss? Yan din, si Justice Carpio, numura lang din ni Duterte yan di ba? Stupid. Kung ano pagsasabi ni Duterte dyan, wala naman nagsasampa ng kaso, di ba? Hindi niya kinakasuhan din ICC, yun din. Kam, tuturo. Siga talaga siya di ba? Naging siga talaga siya at walang parang above the law siya di ba? Yan na nga. Alam ko kung si Kibuloy. Pero secret, di ko sabihin. Wala parang hindi ko na maintindihan. Parang mamamatay na lang ba to ng ganito? Ganon? Wala yung isa Bongo, Duterte at Bato de la Rosa itinurong protektor ng droga, ng illegal drugs. Kailan lang din to? 1 day ago ito. Yung investigasyon sa Kongreso. Colonel Asierto. Ako din po ang parehong pulis, Colonel Eduardo Asierto, na matagal nang ipinapahana at ipinapapatay ng dating Pangulong Duterte sa militar at sa kapwa ko pulis. Pinapapatay po ako ni Duterte dahil natalisod ko at pinaimbestigahan ko sila Michael Yang at Alan Lim na malapit nilang kaibigan ni Senator Bongo. Ayan Colonel naman Colonel Asierto. Hanggang ngayon nagtataguyan dahil pinapakechok nga raw ni Digong. Alan Lim naman pala, pero yung pinatawag ni Digong nun, nasa matrix niya, Peter Lim, na pinuntahan pa siya mismo sa Malacanang at sinabi, maraming Peter Lim, baka hindi ako yan. Kumpare niya pa, nag-anak pa sila sa kasal. Wala Talagang si Bongbong, kung sakasakali, siya lang, kung kakayanin niya. May balita ako kanina, kay Batang Manila to, nadakip na raw ang isang kampon ni Kibuloy. Ayaw ipakita pa yung mukha
yung Canada, nadakip. Ipinirsinta ho nila Abalo sa media, oo. Pinirsinta. Ito nga, nadakip. Ng pating. Si Kibuloy, ang parang balita si Kibuloy, wala na, nasa China na. Yun ang mga balita ngayon, oo. 1 milyon ho ang halaga nun, nung si Canada, na ituro raw ho ng informer, nadakip po yata sa bahay nila eh. Ewan ko. Ang gulo ng Pilipinas. Hanggang, kung ako tatanungin nyo, hanggang yung Duterte, nandito dito, at walang nangyayaring sa mga, sabi nga ni Abante, kung gusto niyan dumalo, dadalo lang sila, dalawa ni Bato, kasi, nirespeto naman namin sila, diba? Ganun lang yan, wala. ICC is the name of the game. Yun nga. At mukhang matapang na nga ho ang tawag dito, ang salita ni Bongbong na talagang magpakita ka. Wala kang karapatang questionin ng kung sino man ang gustong magtumulong sa gobyerno para matakip ka, Kibulog. Parang ganun eh. Pero yun nga ho, yung dami mo na topic, Yung Sara, yun nga, inappoint na sarili niya as designated survivor. Mukhang namana rin kay Kibulog Si Kibulog naman, inappoint niya yung sarili niya, appointed son daw siya. Wala ho. Ginago lang talaga. Hanggang ngayon naman, yung mga zombie, Duterte. Pinresinta. Ang gulo ng Pilipinas. Pinresinta pa yung nadakip si Canada. Oo. Yung babae, nadakip daw. 5 ho yan eh. 4. Meron pang 4. Oo. Bali 15 milyon nga ang premyo. Tag 1 milyon doon sa mga alagad. At saka doon sa pinuno, 10. 1 milyon na yun. Tinuro yun. Ano makukuha mo doon kay Canada na yun? No. Di ba? Lalaban pa yun sa korte. Di pa. Anak ng kamote. Ewan. Ganda ho ng ni Atty. Claire Castro Yun nga, sabi niya, yung sinabing, inapoy niya sarili designated survivor, parang hindi magandang biro. Oo. Yun nga. Sabi, Atty. Claire naman kasi. Sabi nga nung tatay niya, pag si Sara itinanong mo, ng hindi maganda, hindi rin maganda isasagot. Yung dating sa kanya, hindi maganda, hindi rin maganda isasagot sa niya. Okay, hindi niyo dapat pinapaniwalaan ni Kayan. Tatay niya na nagsabi, di ba? Pag tinanong mo ng balagbag yan, sagutin ka din ng balagbag yan, maniwala ka dyan kay Sara. Dahil nga sabi ni Sara, tatakbo raw silang mag-ama na bilang senador. Paniwalaan mo yan si Sara. Di ba? Wala ho itong pamilya na ito Ewan ko, no? Anong nakain na? Kinawa dyan pa, no? Pinamunuan na ho, talaga malaki na ho sunog. Yung Duterte, lalaki sunog na, totoo. At yun nga, paulit-ulit, parang Duterte against Marcos government. Magkulab na po tayo, mga boss. Pati sila Wilkins Villanueva, yung mga head na mga kapulisan nung panahon ni Digong, pinatatawag ko lahat yan sa Kongreso. Oo. Imbestiga Harry Roque. Kaya nga sabi ko, di ba, Duterte's against Marcos government. Ganun ho yan. Tignan natin kung mahihipo sila sa Duterte's cronies. Pati si Albayalde, sabi. Di ba? Si Dick Gordon nga, sabi nga rin na Asierto, binaliwala niya yung mga ko Dapat wala lahat ito Para sinisisi ni Asierto, si Dick Gordon. Hindi niya pinakinggan ang aking mga testimonyo sa Senado, sa kanyang Blue Ribbon Committee. Hindi nila nilabas. Dapat wala lahat to, pati Parmalin na to kung pinakinggan ako sa Senado, sabi ni Asierto, di ba? Magkulam na po tayo, talagang ewan Sa totoo lang, yung Senado tsaka Kongreso wala nangyari. Nakakulong pa nga si De Lima dahil sa halip na si Digong ang makastigo, ang nakastigo, yung mga testigo,
ni De Lima at si De Lima. Oh, hanggang ngayon nagtatago sila, 'di ba? Sila Sierto, 'di ba? Ay, nako Lord. Tadhana na lang ang mga pagsasagip dito sa Pilipinas na to. Kung itong Marcos magkakaroon ng pangil, mukhang may pangil na. Gumaganon Jeff Ramos na, shout out Kalat ni Baya, shout out. Sabi niya, Kabayo, magpakita ka. Patay tayo dyan. Ay, napanood ko si Kabayo. Tinira si, si Harry Roque. Hello, Miss Akira Milus. May you have a great day. Ingat at magpakabait ka palagi. Sabi ni Kalat ni. Shout out, Akira. Andres Anario. Shout out. Tulad din ng tatay niya, yan si Sara. Mahilig manggago, mahilig manakot dahil mayabang nga. Hindi dapat katakutan mga salita niyan. Totoo. Pero sabi nga ni Attorney Claire, yung mga ganyan salita parang hindi ka ginagamitan ng utak nga. Abogado ka pa naman, sabi, di ba? Noel Tenko, shout out. Papansin si Sara. Yun, tama. Simple lang yung comment ni Noel, pero malaki talaga yung gilit dito. Malaki, hindi na kayang takpan ng plaster. Federico Mandak, shout out. Good evening, Sir Rox. Ganda ng polo shirt mo. Preskong. Ikaw naman. Sumagot na 3J si Hope. Parang a-attend sa Senado. Ikaw talaga. Ano lang yan? Tawag dito. Marami dito dyan. Ay, no. Roberto Sayat Sr., shout out. Ignore lang ang dapat kay Kibuloy. Sisigunda dyan si Kanor, Roque, Binoy, Bato, Bongo, BBM. Gamitan mo na ng kamay na bakal. Nasa likod mo ang AFP. Kidnapin nyo na si Digong. Yan lang ang paraan. Bantayan ang Davao Airport. Escape route nila yan. Magaling si Roberto. Federico Mandak, sabi niya. Kung lalaliman mo ng pag-iisip yung sinabi ni Sara na kaya di siya dadalo sa SONA ni BBM ay ina-appoint niya sarili niya designated survivor, bakit iniisip niya ba na may masamang mangyayari kay BBM? Totoo, parang yun ang dasal niya. Marami din siyang palabas para pag-usapan. Yan ang designated survivor ay pattern sa US na hindi pinaatin ang Vice President sa mga ganitong public appearance para kung may masamang mangyayari sa presidente ay may kapapalit agad na presidente ang bansa. May pelikula sa Netflix niyan. Yun, baka yun nga sabi ni Atty. Claire, baka yun ang napanood. Oo. Namuntik ng assassinate ang presidente. Yung pala, pinagdududahan niya yung Vice President pala ay involved dahil hawak siya ng sindikato. Kaya dapat ito si Sara, iniisip niya mabuti ang sinasabi niya. Pwede siyang pagdudahan. Malalim yung sinabi niya kahit ito ay joke lang. Mukhang hindi joke Kasi ang lalim ng kanyang buntong hininga bago niya sinagot yun. Hindi. I'm appointing myself bilang ultimate survivor. Yan. Elizabeth Iscare, shout out Good evening, Sir Rox. Tama ang sinabi ni BBM tungkol kay Kibuloy na dapat lang naman na huwag niyang suportahan ang isang wanted na kriminal. Buti at tumapang na itong BBM nito. At sa dami ng kaso ng Kibuloy na yan dito sa Amerika, good job. BBM, go. Go lang. Sana magtuloy-tuloy na. Sana nga. Mukhang galit na nga. Mukhang gusto na rin manibasib di ba? David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Baka po ang ibig sabihin ni Sara Jim Potpot ay sinasabi niyang designated survivor ay napagtiisan niya ang administrasyon ni Macoy hanggang sa kumalas na siya dito. Napagtiisan niya. Pwede. Kaya lang nga po, Karox, paano po kung magkatotoo ang bangungot panaginip niyo pala? Iyakan na ang Pilipino niyan sa Pilipinas. Dapat po talaga ay gumalaw na ang mga totoong mga boss ng Pilipinas. Kundi po, kung may third world country ay baka nasa PIP
na tayo. Sigurado yan, David. Basta yun, panaginip ko yun eh. Sana nga hindi magkatotoo yun, no? Sana kabaligtaran, ha? Eh, mukhang kabaligtaran eh. Maangil na si BBM eh. Librado Dudubigo, shout out. Aba, matapang na si Blenglong. Gawin mo rin niya sa China at medyo bibilib ako sa iyo, ano, si Librado. Shout out, my friend. Librado Ludovico. Estrelita Hero, shout out. Good evening po, Sir Roque, watching from Japan. Oh. Michelle Edwin, shout out ha. Wala yatang comment si Michelle. Misael. Elizabeth Iscare. Oh. Ngayon lang talaga nagustuhan ang tapang ni BBM. At sana pati ng mga Duterte, ganun din ang gawin niya para makita ng buong mundo na iba kang leader. At hahanga kami sa iyo kapag kumilos ka kontra Duterte at ipaubaya mo siya sa ICC. Wow, sana nga, yun nga, hinintay natin eh. Johnny Bigwood, shout out ha. Gandang gabi ka, Roque. Buti naman, tumapang na si BBM. Sana tuloy-tuloy na yan. Dapat ibagsak na itong mga Duterte at putulin na ang kanilang kapangyarihan. Wala naman makagawa niya kundi si Marcos lang. Walang iba. Tsaka yung mga galambay niya, yan, nagkakanta ipit-ipit na sila, di ba? Michael Yang, Harry Roque, di ba? Si Ted, sumagot si Ted. Sana nga bro, pero ang tapang ni BBM ay parang kuwan, ang tigas-tigas ngayon, tapos biglang lambot bagsak. Yun nga. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless you always. God bless, Raul. Raul Villanada ulit. Hindi kaya napilitan na lang itong si BBM dahil kumukulo na ang dugo ng taong bayan? Pwede. Basta yung Pogo, isa pa yun na dapat natin subaybayan. Dapat talaga, marami nang nagsasabi, hindi lang naman tayo, di ba mga friend? Tanggalin na lahat yan. Dahil yung illegal, pag hinuli illegal, pupunta doon sa legal. Kukupkupin naman ng legal. Di ba? Lalaki ng mga Pogo compound. Hindi nila mapasok yon kasi nga legal. Di ba? Ganyan nangyari. Di ba? Kaya yan, isa pa yan. Makisama sa ICC at patanggalin na yung Pogo. Shout out, Specker. Federico Mandak ulit to. May punto Senador Sherwin Gatchalian na si Alice Go ay hindi laki sa farm at self-tutorial lang. Dahil nag-aral pala ito sa Quezon na pinasukan din niya sa Quezon City. Kaya pala matalinong sumagot ito sa mga tanong ni Senator Risa. Yung tanongin siya na at gisahin ng halos 5 oras sa Senado at may naisasagot siya. Kaya nagpakita ng aral talaga siya. Totoo, yung sagot na yun, hindi sa farm yun. Kung may iba baka umiyak na yun eh. Mukhang may training ito sa ganitong sitwasyon. Yun, totoo yun. Federico. Raul Villanada ulit ito. Walang liability ang gobyerno sa pera ng mga pribadong sektor. Hindi pwedeng pigilan ang kontribusyon ng pribadong mamayan na magkukontribusyon sa gobyerno. Alam mo, Raul, naging issue pa yan eh. Dapat dito sinabi na may nagbigay na 10. Sana sinabi na lang ni si Abalos na nagbibigay ang gobyerno ng ganito para sa dapat gobyerno na nagbibigay, hindi may kaya napag-usapan patuloy, di ba? Pwede naman sabihin ng gobyerno, ang gobyerno nagbibigay ng para ganun sana. Wala, iniikot, ginawang drama pa eh. Sumagot si 3J Siopo. Nawindang ang mga kampon ng kadiliman, kaya sila tanong ng tanong bakit sa private sector galing ang bounty. Anong paki nila? Gustong tumulong ng mga taong bayan para mabilis mahuli ang salarin. Saka wala silang legal basis o karapatang questionin yan. Hayaan mo silang matakot. Hindi kaya isa ka sa nagbigay dyan? Di wala friend na.
Ha? Raul Villanado ulit ito. Parang ganito lang yan. TV game show host, gobyerno at galing sa mga sponsor ang papremyo, di ba? Nga lang yun eh. 3J Shop na naman. Wow, brilliant observation ha. Alam ni Boom Tarat-Tarat yan. Ha? Kasi Boom Tarat-Tarat, milyon kung magbigay ng sa pera o bayong, di ba? Hindi naman sa kanya galing yun. Pero siya sikat. Doon siya yumaman eh. Si Boom Tarat-Tarat. Oo. Napakahirap naman tamaan. Okinawa Japan. Dahil yung mga guests nga niya, gagamitin niya mga contestant, mga magwawali sa karsada, mga ganito. No. 1 milyon, ang offer na sa'yo, 150,000. Hindi mo naman sigurado. Ginugoyo ka pa ni Willie Rebillame. Di ba? Balik tayo kay Raul. May maitim na balak ang kampo ni Digong Nyo Sara. Ni Digong Nyo Sara o mind games lang. Pampagulo. Hindi natin alam. Raul. Pero, maski pa paano, ingat pa rin si BBM, di ba? Raul Villanado ulit ito. Assassination kay BBM ang pahiwatig ni Sara, bobombahin ng SONA o bulabog tactics lang. Kaya nga, basta iba na lang din yung nag-iingat. Baka matulad ka doon sa mayor ng Batangas. Flag ceremony. Alam mo na, isang bala lang. Tapos. Sa aming EJ, shout out Karox. Napansin ko China na bahala sa pagpasok ng Japanese sa Pilipinas. Sapagkat nasira ang plano ng PLA according dito sa top secret sa US. Sa US ka ba? Sa aming AJ? Shelly J. Sir, shout out. Matindi talaga yung mga kampon ni Pacquiao, Karox. Kulang na lang gapitan sila ng papel de liha. Ang muka, grabe na ang kapal ng uling sa muka. Nagtatago sa kadiliman. Ay nako, abang lang sila diyan sa Davao. Nandyan na si Cornel Marantan. Davao, isang araw, tatlong palit, no? Diba? Butik yan. Only in the Philippines. Ted, shout out Ted Karoke. Sa dumarami nating pugante, Davao ang napipili nilang puntahan para magtago. Si Digong daw ay nagreklamo na dahil wala ng kwarto sa bahay ni Digong para sa kanila. Ikaw na naman Ted, ganon. Gusto mo yatang manalo ng 10 milyon ano? Kaya naisipan ni Digong na nagpatayo lang daw ng apartment dahil kung wala daw katapusan ang investigasyon ni Senator Risa Ontiveros sa Senado, ay malamang marami pang magiging pugante. Kikita pa daw siya dito. Yan si Ted, Marilo Pabianak, shout out Good night po tayo sa mga ka-warriors. Tila dumadaan si Sara sa malalang depresyon. Kasi nga po, di siya nag-iingat sa mga binibitawang salita. Second highest leader, bakit po ganyan sinabi niya? Nakakatakot kung may plano silang di maganda sa SONA pa mismo. We need to pray for our country, tay. Matindi ang labanan nila. Totoo, God bless the Philippines. Amen. God bless po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, mga Rilo Pabian. Sumagot si Ted, Iksena lang yan ni Sara, palabas lang yan para sikat. Nawawala na kasi sa survey. Kala ko sa sarili. Medyo parang umiikot na naman yung mata niya, di ba? No. I'm appointing myself. Survivor. Ginawa Japan. Alberto Olaer, shout out Karoke. Si Paruhinog, naisakay ko pa yan. Sila nung driver pa ako ni Congressman William Chombian noong 1966, 1977. Si Congressman William Chombian ng Misamis Occidental. Sila din ang may-ari ng William Lines Company sa Pier 14, Tondo, Manila, Karoke. Pag maaresto nila ang Godfather
namamatay tao, siya din ang pasimuno ng sindikato sa ating gobyerno, si Digong Duterte, Karoke. Librado Ludovico. Designated survivor ng baboy. Designated survivor baka mo. Hoy, sarang walang AIDS na butangera. Sa movie lang yan ng Netflix, gaga. Yung taulong librado. George Javier. Welcome to the club, George Javier. Panaginip lang pala. Malayo sa katotohanan yan, tay. Parang si BBM lang yan. Panaginip niya, wala nang gutom. Ay, welcome to the club, George Javier, Anak, meron naman ako anak. Tayan tawag sa akin, Dami ko naging anak-anakan dito, totoo. At saka mga kapatid. Oo. At hindi lang basta-basta yung mga iba na... pero, kukunti lang. Oo. Yung mga talagang... God bless na lang po sa inyo. Sa mga... nagtumutulong sa akin, Sa totoo lang. Hindi yung... sosoli ho ni Lord yan. Hindi nyo mararamdaman nyo. Tingnan nyo. Danilo Proilan, shout out. Si Sarah, nasa niban ng appointed son. Si Sarah, nasa niban na. Appointed na rin ni siya, gaya ni Abuloy. Nasa niban na rin ba? Maria Lourdes, Maria Lourdes Palad, kwarto. Idol, baka may balak silang masama sa zona ni BBM. Pwede. Tsaka ayaw niya nang dumikit kay BBM. Kita mo sa palarong pambansa, hindi siya lumalapit, no? Diba? Ingat-ingat ka dyan, His Excellency, nandun din pala siya sa Cebu. Pero pinuntahan niya, nagsimba siya sa Santo Niño de Cebu. Nakakamera pa, punta sa simba. Tsaka dinalaw yung mga may sakit. Ano naman drama yan? Pero effective yan sa mga zombie. Duterte. Okinawa Japan. Lily Chang, shout out. Designated survivor. Para sa akin, ang ibig niyang sabihin niyan ay nakalaya siya sa mga batikos ng administrasyon sa kanya. Kumbaga, feeling niya, ginigipit siya at sa kanya nakatuon ang mata ng mga mapanuri. Kaya dinidesignate sarili niya bilang survivor. Malamang apektado ang luka-luka, kaya siguro siya ang may pakana sa paglaslas ng liig niya. Suicidal pala yan. Delikado siyang mamuno, wala sa wisyo. Hindi stable ang kaisipan. Very alarming ang status ng mindset ni Sara. Sabi nga ni Trillanes, buti naman at nag-resign na sa DepEd. Wala kasi siyang alam, kaya dapat lang umalis sa DepEd. Kulang na lang sabihin ni Trillanes na bobo si Sara at halata namang mas lutang. Bara-bara magsalita, pero kunwari sa picture niya, maawain at madasalin na siyang kabaligtaran. Totoo yan, Lily Chang. Sabi nga ni Atty. Claire, hindi siya dapat nagbitaw ng ganung salita. Parang hindi ginamitan ng... Atty. Claire, sana maging senador ito Sa totoo lang. Pero si Lacson, alam mo si Vice President Sara Duterte, mapagbiro yan Hindi ko binoboto yan si Ping. Sa totoo lang. Kalat ni Bayaw, mukhang plastic din Good morning ka Sani. Sani talaga palayo ko. Roque expectation, pero ang palayo ko Sani. Laban lang sa Kasani, nasa likod mo kami. Bombahin mo na Kasani, pati tayo dyan. Hello Mama Bear, okay lang si Mama. Si Ted ulit magkakaroon daw si Sara ng movie. Ang pamagat daw ay Designated Survivor. Etong Ted na to, coming soon daw sa July 22. Pero sa movie na ito, siya ang director.
siya ang bida at kontrabida. Ang target niya ay si BBM dahil siya ang papalit sa na presidente. Ang galing na itong Ted na to. Ted, my friend. Cassandra Daisy, shout out. Pang press release lang sinabi ni Sara na siya ay lone survivor. Pinaparinggan niya yung mga nakinabang noon time ng tatay niya sa mga biglang lilipat over the backwood kay Marcos Jr. na gustong ulit makinabang sa makinarya ng mga Pilipino. Kung matutuloy na ang senador na ito na balimbing, yung message na yon ay para sa inyo. Kung makabalik si Sara aka Confidential Fan Queen sa pwesto by hook or by crook, kaya humanda na kayo mga palipat-lipat na senador at congressman. Patay tayo dyan. Alam mo ikaw, Cassandra Daisy lumilipat lang naman sila eh. Pero tanga naman nung hindi ba marunong sumuri itong mga Pibulong Brigade ni Marcos, yung mga lilipat na yan. Halata naman mga plastic, mga hayop na yan eh. O, di ba? Kung saan yung may asukal, dun pumupunta yung mga langgam. Alam ni Marcos yan. Oo. Kung manalo sila, ginamit lang naman si Marcos, di ba? O, pero dun pa rin sila kay Digong. O, di ba? Ganun lang yung gagaling talaga nito politiko. Al-Ulalia, shout out. Tulad nung unang komento ko, hindi pinapakiusapang sumuko ang mga wanted na kriminal. Masinsinang manhunt at pagtugis ang kailangan dyan. Si Kibuloy ay malabong sumuko dahil mas takot siya sa ma-extradite sa US. Sinabi niya yan. Good day, Sir Rox, sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al-Ulalia. Sumagot si 3J Siopo. Kahit kailan, never a government gives a demand ng isang wanted sa batas. Delusional na si Gibbs dahil sa kanyang kalagayan na dati-rati siya ang Diyos ng kadiliman. Sinusunod at nasusunod ang lahat ng maibigan. Nakakapunta kung saan gusto. Nasa TV, maganda ang suot, bidang-bida, libreng-libre, mga criticize ng gobyerno at kung sinong gustong i-criticize. Ngayon, hindi niya magalaw freely. May fear at baka anytime makakulong sa US. Di bale, sana kung sa Pinas siya makulong, yakang-yaka niya yan. Oh well, sabi nga, for every action, there is reaction. O, di ba? Al-Ulalia ulit to. Weak leader talaga si BBM. Hindi kasi talaga ibinoto ng majority ng mga Pilipino na katulad ni Fiona. Tama si Digong dyan. At yun nga ang gusto nilang samantalahin para mang-agaw ng kapangyarihan. Lord, wag po sanang mangyari na magtagumpay sila. Thank you, Sir Rox. Hindi mangyayari yan, friend. Hindi papahintulutan. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christy Ansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Dolor Garcia, friend Amy Bingson, shout out. Eman Escalona naka, shout out. Sabi ni Tia Deli, ba Sir Rox, iba na ang astig. Ano po? Masasabi ko na lang po, pagpatuloy na nagtulog-tulugan sa pansitan ang mga Guardia Civil Guardia Civil at Ngiwe Republic, malamang sa alamang Sir Rox, hindi lang po sila sa kangkungan lahat pupulutin. Kung di, baka po sa kumunoy at dagat-dagatang apoy ang kanilang susunod na lalanguyin. Kailangan po nilang maging matalinaw, pag-isipang mabuti na meron na pong mahiwagang pahiwatig at ibig sabihin si Madam Fiona. Tapos na po ang Forever Love Team of the Century, Sir Rox. Mas hilig na po niya ngayon ang larong basketball na mas interesting ang mga players kaysa sa makipag-teammate sa lelembot-lembot ang tuhod na lampa. Pautakan po ang labanan ngayon at pasindakan at matira po
ang matibay sa giyera patani ng labanan. Kaya masasabi na lang po ng inyong impong basyang talasan ang pang-amoy ng mga matitinik na bantay sa lakay. Pagbuti ng pagiging sundalong kanin, malulupit ang mga agilang gutom na gutom at nag-aabang lang po siguro ng perfect timing. Yun naman. Para po sila ay tuluyang maitimba at magitin para sila ulit ang maghari. Di ba? Patay tayo dyan, Xerox. Pag yun ang inabot at hindi nagpakatalino ang ating mga magigiting na Gwardiya Sibil, talasan ang isip at dapat maging wise, no? Para hindi maisahan at malamangan ng isang galit na naghihiganting madam. Sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal. Ito po ang malupit pero di magpapakabog ang aswongot but super sweet ninyong Tia Deli. God bless everyone. Ingat ka po palagi, Sir Rox. Ikaw nga Di po ako nakakalimot. Hello and shout out sa ating super favorite Sister Grace. Tagal naman nung friend. Ang tagal tumalab nung dasal ko dyan. Sa totoo lang, mukhang malaking demonyo talaga nakapasok sa utak ng hype na yan. Parang exorcist sa putik. Uy, ate Kitia Deli, Shout out sa'yo, kapatid. Sana sa pagiging malupit mo, maging isa ka ring great survivor daw, sabi ni Madam Fiona. Peace be with you, sister. Basta wag mo na lang sanang palaging kalilimutan. Meron tayong Diyos na nakamasid lang palagi sa atin. Simba pa yung bugok. Ay, Grace Ching Sai. Okay na dyan pa nga. Siya ang huhusga at kumakalos sa lahat ng abuso at sobra. Rodelia Alpilor, shout out. Xerox, nakakatakot ang binitawang salita ni Sarah Kim. Sana ipahintulot kay BBM. Walang hiya talaga yung Sarah Kim na yan. Totoo. 3JC po. Christian Cheng Nak, shout out Pastor John Lagon, shout out. Sabi 3JC po, ay nako naman, Xerox, kakasabi ko lang kagabi na hindi naman comedy bar ang gobyerno. Bakit ang hilig-hilig ng mga Duterte na magbiro? Mali sila ng karir, dapat nagkomedyante sila gaya nila Vice Ganda. Heto pa nga ang BP. Ang mga tagapagtanggol sabi baka nagbibiro lang daw si Sara. She appoint herself as designated survivor. Alam mo yung mga mga nagtatanggol dyan, malaki bayad dyan. Xerox, sa 3G Show po akala ko love na love ng mga Duterte at China. Bakit nila ginagaya ang Amerika? Wala naman palang designated survivor sa Pinas. Siguro naman, alam naman ng mga RW ang ibig sabihin ng designated survivor. Andiyan naman ang Google. Ganun pa man, hindi dapat nagsasabi nito si Sara as a VP of the Philippines. Hindi ito dapat hindi ginagawang biro at hindi dapat nagbibiro ang ganitong dahil isa siyang Vice President. Magkaklase talaga sila ni Alice. Totoo, tsaka ikaw naman. Magtaka ka pa ba dyan? Yung ama niyan alam nga naman muna, santol yung santol yung ang tawag doon sa durian. 3J Show ulit Alam mo, Xerox, ang nakakabahala talaga sa panahon ngayon, yung bang sa tingin mo normal na tao, maayos ang bihis, maayos magsalita, magandang makeup, ganda ng damit, yun naman pala may mental issue. Di ba? Xerox, kung ako nagja-judge kay Alice mismo, ang umamin, di ba? Tapos ito pang isang babaeng nagpapakita ng mga may diferensya sa isip. I-appoint ba naman ang sarili designated survivor kuno?
Wala namang ganyan sa Pinas. O anong tawag mo dyan? Baliw. Ano nga sila, Rene, sa totoo lang, para sa akin ha, napamunuan itong bansa ng mga may sapak. O, takin mo gawin mong spiritual advisor, baliw. O si Kibulog, o diba? Economic advisor mo, drug lord, Michael Yang, o diba? O, pero galit siya sa droga. Kung putik eh. Richard Ramos, shout out. Mga dutae, palubog na yung mga dutae, palubog na. Yung mga bunganga na lang, malakas. Oo, pwede. DJ Shop ulit oh. Paking kuya lang talaga dyan sa Pinas, no, Xerox. Si Sara, ini-appoint ang sarili as designated survivor. Si Dutz, mali daw ang ginagawa kay Kibbs. Pero yung ginagawa ni Kibbs sa mga batang minor de edad, okay lang. Si Haring Roque naman, wala daw siyang kinalaman sa Pogo, pero council pala siya. Si Kimo, tuwang-tuwa at enjoy na enjoy sa pagkain habang binabastos ni Cayetano si Nancy Binay. Siguro si Kimo, pinunan niya yun kasi ang asawa niyang habang naguguluta sa Senado. Si Bato, di daw siya aatin sa Senado pag pinatawag, pero kung aatin si Bossing Dutz, aatin daw siya. Kasi di daw niya pababayaan si Amo. And last but not the least, the notorious Jaran Miss Alice in Wonder Pig Farm. Palakpakan naman natin dyan. Ay nako. DJ Show ulit. Okay, Xerox. Na-freeze na daw ang asset ni Alice in Pig Farm. Alam mo na, Xerox, kahit na nahihiga sa pera, mga yan, marunong pa rin niyang mamproblema. Pero, mamproblema. Pinoproblema din nila yung mga kayamanan nila na naka-freeze. Saka pag nawala ang freedom mo, mahirap din. But who cares? Kulang pa nga yan sa ginawa nilang pangbababoy sa atin. At least nakapagpisaw sila ng kwarta. Mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas po muli. Baka gabihin naman po ako bukas. Hindi po natin alam, no? Basta God bless na lang po. At yun, wala tayong magagawa na dyan, kundi yun nga, dasal na sana itotoo na si BBM na galit. At sana malaman niya kung gaano ka-powerful siya para mura-murahin lang ng isang dating ewan. God bless, mga boss.